Bigyan po natin ang Panginoon ng palakpak bilang pagpapala at pagbabasbas sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng mga kabutihan niya na ipinagkakaloob sa atin. Purihin ang Panginoon. Salamat, Pastor Ezekiel, sa magandang mensahe na iyong inihatid sa atin sa gabay at tulong ng Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, napakaganda ng paksa natin na tumiwala sa Kanya. Ngayon po mga kapatid, paano ba ang pagtitiwala sa Kanya? Ito po ang tumatanong o katanungan sa isip. Paano po ba tayo dapat magtiwala sa Panginoon? Kaya nga mga kapatid, tama, nadinig natin na tayo tumiwala sa Kanya. Tumiwala ng buong puso. Napakahalaga ng pagtitiwala sa Panginoon upang mabuksan ang mga pagpapala na isinara ng ating kalaban na si Satanas. Napakahalaga ang pagtitiwala sa Kanya. Paano? Mga kapatid, dapat isuko natin ang lahat sa Kanya. Wala tayong kapangyarihan para sa ating sarili, maliban sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Isuko natin ang lahat ng mga problema sapagkat sa likod ng kabalisahan, gumagawa ang diablo. Kaya dapat tayo, mga kapatid, ay huwag nang mangamba. Mamuhay tayo sa kabanalan, sa kalooban ng Panginoon. Panghawakan ang bawat salita ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi magsisinungaling. Isuko natin ang lahat ng mga suliranin. Napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng ating mga problema, mga karamdaman, sakit. Tinubos tayo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Nagawagi ang kordero. Ang dugo ng kordero ang siyang naglinis sa atin, bumalot sa ating mga kaluluwa upang tayo ay mahugasan sa kasalanan. Kaya wala ka nang dapat na ipangamba pa. Panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Isuko mo ang lahat sa Kanya. Mabubuksan ang mga mata ng iyong pangunawa, ang mga mata ng iyong puso. Kaya huwag ka dapat matakot. Panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Isaiah 41:10. Yan mga kapatid, ang salita na yan, lagi nating napapakinggan sa maraming pagkakataon, maraming panahon, minsan nakasara sa atin ang pangunawa doon. Ngunit ngayon, sa tulong at awa ng Panginoon, binubuksan ng Panginoong Hesus ang pangunawa ng ating mga puso, ang ating mga tainga, upang tayo ay magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Huwag tayong matakot. Yan ang sinasabi lagi sa atin after closing prayer. Kaya, yan ay salita ng Panginoon. Huwag tayong mangamba, huwag tayong mabalisa. Yan ang sinasabi niya. Paulit-ulit po yan. Payo, panghawakan, sapagkat ang salita ng Diyos ay subok. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Isaiah kapitulo 46, versikulo 10, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Kaya maliwanag mga kapatid, panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Magtumibay tayo sa pananampalataya at pagtitiwala. Paano? Ibigay sa Kanya ang lahat ng problema. Mamuhay tayo na may katagumpayan. Mamuhay tayo na may kagalakan. Kaya sinasabi ko nga po mga kapatid, lagi, rejoice in the Lord always. I will say, again, rejoice. Kaya po mga kapatid, yan ang bunga ng Espiritu Santo na tumatahan sa atin. Kaya salamat sa Diyos sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng unawa at karunungan sa Kanyang mga abang lingkod na tinatawag sa mga panahon po na ito.
Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaya tama mga kapatid, angkinin natin ang katagumpayan, angkinin natin ang kalayaan sapagkat tayo ay pinalaya na ng Panginoon. Apokalipsis Kapitulo 12, versikulo 11. Salamat sa Diyos, nagawagi ang dugo ng kordero sa diablo. Kaya salamat sa Panginoon, mamuhay tayo sa kabanalan. Ihagis natin ang lahat ng mga suliranin sa Kanya. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Na inyong ihagis sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Mahal tayo mga kapatid ng Panginoon. Ang digmaan mga kapatid ng mga Kristiyano sa ating isip. Diyan ang digmaan sa ating mga isip. Kaya nga, ang demonyo naghahasik ng mga negatibo sa ating kaisipan. Diyan ang tunay na digmaan. Kaya panghawakan natin lagi ang salita ng Panginoon. Laging magtiwala at manganlong sapagkat mapalad ang tumitiwala nga po sa Panginoon. Itataas ka ng Panginoon pag ikaw ay naglagak ng kanyang pag-ibig sa Kanya. Awit, Kapitulo 91, versikulo 14. Sapagkat Kanyang inilagak ang Kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat Kanyang naalaman ang pangalan ko. Kaya nalaman natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, na ang Diyos natin na sinasamba, ang Diyos Espiritu Santo, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Kaya maliwanag ang pangako ng Panginoon. Mga awit, Kapitulo 91, versikulo 14. Sapagkat Kaniyang inilagak ang Kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Kaya mga kapatid, iniligtas ka na ng Panginoon. Magpatuloy ka lamang sa pagsamba, sa pagpupuri sa Kanya. Patuloy kang manalangin. Manalangin ka hanggang may mangyari. Huwag kang titigil. Dahil ang pakikipag-usap ng mga lingkod ng Diyos sa kapanahonang ito ang pananalangin. Yan ang paraan natin para makausap ang Panginoon. Makausap natin ang lumikha sa atin, ang lumikha ng buong universo, ang pananalangin. Kaya sa lahat ng panalangin, sabihin mo ang lahat, isuko mo ang lahat sa Kanya. Kaya salamat po sa Panginoon. Maliwanag, panghawakan natin ang salita ng Diyos, mga awit, 91, 14, 15 hanggang 16. Sinasabi, sa 15, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakan niya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Yan mga kapatid ang panghawakan natin. Tatawag ka sa Panginoon, didinggin ka niya. Ipakikita niya sa iyo ang pagliligtas at pararangalan kanya. Kaya salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon. Ito na lamang po mga kapatid ang sinasabi sa Biblia sa mga awit, Kapitulo 41, versikulo 1. Ang sagot nga po doon sa tatanong ni Pastor Ezekiel, paano ba tayo nagkakaroon? Ano ba ang inaasahan natin sa Panginoon? Paano tayo magkakaroon ng lakas? Sa pamamagitan, kung ang ating katawan ay kumakain para magkaroon ng kalakasan, ang ating kaluluwa ay kumakain din para magkaroon ng lakas espiritual. Kaya nga sinasabi sa Salmo, Kapitulo 96, versikulo 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mga lipat sa kagitnaan ng mga dagat. Bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag,
bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. Kaya walang dapat ikatakot. Tayo'y maglingkod na may kagalakan sa Panginoon. Pinalaya tayo ng Panginoon sa takot. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Kaya magdiwang tayo, ipagbunyi natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. To God be the glory. Salamat, Lord. 2 Korinto Kapitulo 12, versikulo 9. At sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri ng buong galak sa aking mga kahinaan, upang mamahinga sa akin ang kapangyarihan ni Kristo.